Good morning mga ka-farmates. Ito, andito na naman po tayo mga ka-farmates sa ating likod bahay. May ipapakita po ako sa inyo na binili kong mga ducklings. Etong mga Peking ducklings na ito ay binili ko sa halagang 6,000 pesos. Ayan po. So 6,000 po yung ating biniling mga Peking ducklings mga ka-farmates. Ayan, nakakatuwa mga ka-farmates. Ang dami. Ayan po mga ka-farmates. Ayan, kukunan natin para maipakita ko sa inyo itong ating babagong mga ducklings. Aalagaan natin ito mga farmers para meron tayong another venture. So siyempre magsisimula tayo ng another business na naman about ducklings, mga Peking duck. So later mag-iisip po tayo ng way on how to market this. So for the meantime ay atin muna pong ipapakita sa inyo kung ano itong kung magkano itong binili ko, kung gaano ito kalalaki. Actually ito po ay 2 weeks. Ayan mga ka-farmers, so gutom yata, kinakain itong aking mga kamay. Ito po yung binili ko ng 6,000 pesos mga ka-farmers. Bali ito po ay 40 pieces, dalawang room po ito. Ito yung iba. Actually sineparate ko mga ka-farmers yung maliliit kasi medyo nag-aagawan sila sa sa pagkain. Siyempre yung maliliit talo, hindi na sila makaporma. Kaya ayun, i-separate ko muna dito mga farmmates. At ito naman kabila mga farmmates, ito yung mga medyo malalaki. Kaya dito ko inilagay sila, naka-separate din sila para hindi mag-agawan ng mga pagkain. Yun ay isa sa mga sekreto natin mga farmmates, kasi alam naman natin na yung maliliit mabubuli. Kaya hindi muna natin isinama dito sa mga ito. Ito mga farmmates ay 2 weeks old. Bali binili ko ng 150 pesos, kaya yung 6,000 natin ayun 40 pieces lang. Mag-start tayo sa 40 pieces. Hindi naman natin mga farmmates kailangan na masyadong marami ang sisimulan. Okay na itong 40 pieces. Kung talagang magiging maayos to, sa tingin ko ay enough. Kasi kailangan ko lang naman mga farmmates ng 20 breeders na mga babae, tapos mga lalaki ay mga 5 para magkaroon tayo ng mga fertile eggs. Kasi bala ko magbebenta tayo ng mga ducklings later. Kaya itong ating alaga na to talagang pinapakaalagaan natin ito. Bibigyan talaga natin ito ng magagandang patuka at saka mga vitamins. Actually yung binili kong pakain sa kanila ngayon ay chick booster na, kasi sabi nung binilhan ko sa kanya daw ay starter, kaya sa akin ay chick booster na lang. Nakakatawa mga ka-farmmates. So tingnan yung ginagawa sa kamay ko. Kinakain yung kamay ko. Kapag pala mga ka-farmmates ganito ang inalaga nyo, nakakatawa. Kasi siyempre parang mga petong mga to. Hindi naman sila katulad ng ibang mga alaga na masyadong matapang o what. Ayun, tingnan yung ginagawa nila sa kamay ko. Mukhang gutom na gutom mga ka-farmmates. Yan. Abang yun naman narito sa kabila, kayong pinagagagawa. Yan yung sina maliliit. Sabi nung kausap ko mga daw ito, mga babae daw siguro itong maliliit na to. Hindi sila makaporma mga ka-farmmates dito sa kabilang kulungan. Kaya medyo inano ko muna, tinabi ko lang muna. Ikot tayo ng kulungan mga ka-farmmates para makita nyo. Ayan. Ang kulungan kong ito mga ka-farmmates, yari sa kahoy, good lumber. Tapos may bubong yan. Actually parang brooder ko lang ito sa kanila, dahil later naman ay aalisin ko sila dito at aking ilalagay din sa baba. For the meantime, edi ganito muna. Ayan. Maganda mga farmers. Saka pala pakikita ko sa inyo yung free na ibinigay sa akin nung nabilhan ko. May ibinigay siya sa aking mga eto. Wala nyo mga farmers, ano to? Ayan, alam ko na alam nyo mga farmers ito. Ito yung ating gagawing patuka sa kanila kapag malalaki na sila. Actually magagawa tayo ng asolapan dito sa area na to. Kaya lang hindi ko pa gaano maasikaso sa mga farmers, kasi kabibili nga lang natin itong ating mga Peking ducklings, kaya hindi ko pa masyadong nabibigyan ng pansin. Dito ko muna nga inilagay ito sa ganito para dumami siya sa 1 linggo. So ayan, balikan natin itong ating mga alaga. Mukhang gutom na itong mga farmmates. Try natin patukain pa. Bigyan muna natin itong saglit, madumi. Natin munang
linisin ng konti mga farmers kasi medyo madumi. Ayan. Okay, lagyan natin. Lagyan na natin to. Ayan yung maliliit. Ayan yung mga farmers siyang maliliit na yun. Tatakaw din, oh. Nakakatuwa mga farmers pagka ganito yung mga alaga niya. Ito yung maliliit, nakaseparate muna sila para wala silang kaagaw sa pagkain. Yung iba tinatamad pang kumain, no? Siguro yung iba naantok pa. Ayan. Sige, kain lang kayo, kain. Nakakatuwa mga farmers kapag ganito yung mga alaga niya. Siguro lalo na kapag nasa baba na to, tapos lagi tayo nagpapakain. Nakakatuwa. Kaganda, oh. Tingnan natin dun sa likod habang kumakain itong maliliit na to. Itong gamit ko nito mga farmers, ito ay green screen. Medyo mahal to. May nabili ako mga farmers na kulay black na ganito, mura lang. 25 meters, nasa 700 lang. Pero pag ang binili mo yung mga ganito, napakamahal nito. Ilang metro lang nito, yung 700, baka wala pang 5,000 pa. Nakakatawa mga farmers. Itong kabila, itong malalaki, maya natin patutukain. Kaya natin medyo gutom-gutom muna yung mga yan. So, dito lang muna tayo mag-concentrate sa mga to. Sige, ikot tayo mga farmers. Bigyan na rin natin itong itong malalaki para makita nyo kung paano kumain itong mga to. Wow, galing. Ganyan mga ka-farmers, oh, nakakatuwa, oh. Paano ba naman hindi tayo mag-aalaga ng mga ganitong mga hayop mga ka-farmers kapag ganitong nakikita natin. Kumbaga, dun pa lang sa saya na may ibibigay sa atin itong mga ganitong uri ng hayop ay talagang kitang kita na tayo. Nakakatuwa mga farmers, oh. Later mga farmers, makikita nyo kung paano natin lalagaan itong mga to, lalo na pag may mga asolapan na tayo. Medyo nag-iisip kasi ako kung ito dito muna sa likod o dun sa farm ko ilalagay, dun sa ating lupa, dun sa pinag-alagaan natin ng mga baka, kung natatandaan nyo pa. Pag-iisipan ko pa, pagka medyo hindi maganda ang amoy dito sa likod bahay namin, maaaring dun sa area ng bukid natin dadalhin dun sa mga dun sa lupa ng pinag-alagaan natin ng baka. Nakakatawa mga farmers, oh. So hanggang dyan na lang ang ating video mga farmers, at in-update ko lang kayo dito sa ating another venture na Peking ducklings. So sa lahat ng mga nanonood nga pala sa ating YouTube channel, patuloy na sumusuporta sa atin, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga OFW na laging naandyan, walang sawang nanonood, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay kapulutan nyo ng mga idea itong ginagawa kong pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop, at ng kayo po pag uwi nyo at mag-venture din kayo sa mga ganito, ay kahit paano ay may matutunan sana kayo dito sa ating YouTube channel. At siya nga pala, sa lahat ng mga estudyante na gusto rin matuto, yung mga talubata, sana ay maganto rin kayo, dahil ang mga kabataan ngayon nawawala na pagdating sa agriculture, eh. So sana mag-venture din sila para sama-sama tayo, no, mundo ng Pilipinas, hindi yung umaalis kayo ng ibang umaalis kayo ng Pilipinas. Dito tayo sa ating bansa at sama-sama natin paundarin. So hanggang dyan na lang po mga farmers. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you so much.